Salamat sa mapagpalaan o bumahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay God who hates sin and He demands justice. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. At buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, surely He took up our pain and bore our suffering, yet we are considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ay sa Tagalog, tunay na Kanya pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Yun may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos ang pinahirapan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsunod. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat, gaya ng mga taong naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at pinasal sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan. Teaching number 1, God hates sin and He demands justice. Ayaw na ayaw ng Panginoon ang mga kasalanan, kaya ang buhat pa lang ng mga unang panahon ay may karampatang parusa na ito. Gusto ng Panginoon na matuto tayo sa pagkakamali at magkaroon ng pantay-pantay na pagturing. Ang kasalanan ay kasalanan, maliit man o malaki. Teaching number 2, God condemns sin in the body of Christ. Inalis ng Panginoon ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng banal na dugo at katawan ng Kristo. Teaching number 3, God crushed the Son to save the children. Magkaroon ng substitution kung saan si Kristo ang naging kapalit ng ating pagkakasala. Siya ang naging mukhang kasalanan sa paningin ng Diyos at tayo ang naglinis. Sinakripisyo ng ating Diyos ang mga kasalanan ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para maligtas tayo sa kamatayan. Application number 1, believe that Jesus bore our sins and was punished on our behalf. Maniwala tayo na Jesus is our Savior. Walang pinako siya sa krus ay naligtas tayo. Maniwala tayo na sa pamamagitan niya ay hindi namatay at naparusahan. Siya ang umako lahat ng parusa na dapat na para sa atin. Application number 2, believe that Jesus canceled our debt and all our pending cases. Sabi nga sa verse na 4, the wages of sin is death. Lahat tayo ay nagkasala at ang parusa na dapat natin ay kamatayan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nalis ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagsakripisyo. Application number 3, believe that Jesus died and lives again to give us new life. Nang namatay si Kristo ay muli siya nabihan. Nag-iwan siya sa atin ng Holy Spirit para gabayan tayo sa lahat ng bagay. Hindi tayo pinabayaan kailanman ng Diyos. Binigyan niya pa tayo ng free gift which is yung everlasting life. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.